Ah, walang ibang Diyos bukod sa Kanya. Oo, walang Diyos. Isang Diyos na matuwid at tagapagligtas. Walang iba-iban sa Kanya. Manumbalik tayo sa Kanya at tayo'y maliligtas. Lahat ng lukas ng lupa sapagkat siya ay Diyos at walang iba. Mga kapatid, hindi sapat yung salita para ilarawan ng ating Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng ating pag-awit at papuri para sa Kanya, at pagpalakpak at pagkanta mula sa ating puso, may papahayag natin kung gaano kapangyarihan ng Diyos, kahigit pa at walang katulad. Ngayon po, magsitayo po tayo at kantahin natin siya at bigyan natin siya ng papuri na siya ang Diyos at wala nang iba dahil siya ang ating number 1.
nagmahal, ang siyang unang nagmahal at unang nararapat sa pamilya. Walang ibang tulad ng kalugan. Ikaw ay makapangyarihan, matuwid at tapat sa lahat ng panahon. Kahit anumang problema o pagsubok ang dumating sa aming buhay, kayo po ang aming sandigan, ang aming kalungan at kalakasan. Salamat po dahil ikaw ang aming number one. Hindi dahil perfecto kami, kundi dahil ikaw ang may suktulang biyaya at walang hanggang pag-ibig. Tulungan mo po kami ng patuloy ang pagtiwala sa iyo, lalo na sa gitna ng unos na nananalig sa inyong kapangyarihan at magtiwala sa ikaw lamang kapangyarihan aming malalapitan. Panginoon, kami po ay sumasamba at nagtataan ng papuri sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat sa lahat ng aming pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, sa unang kanta natin, kinanta natin na ang Diyos ang ating number one. At kaya naman din siya ang number one dahil sa binigay niya sa atin na sukdulang biyaya na hindi matutubasan ng kahit ninuman. Sabi nga po sa Efeso, chapter 2, verse 29, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi din bunga ng inyong gawa upang walang sino man ang mapagmamalaki. Kaya, hindi po tayo ligtas dahil sa galing natin o sa dami ng mabubuting nagawa natin sa tao, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya ngayong aawitin natin ito, hayaan natin mapuno at pasalamatan ng ating Diyos dahil sa kanyang sukdulang biyaya. Patuloy po natin ang mabuti natin.
Tayo po ay manalangin. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na muli kami makakapanambahan bilang isang iglesia. Gaya ng panalangin ng mga Israelites sa panahon ni Nehemiah, kapuri-puri po ang inyong pagiging makapangyarihan. Hindi ito mapapatayan ng aming pagpupuri. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang kalangitan, ang lupa, ang dagat, ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng iyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Salamat po sa pribilehyo na kami ay makalapit at sumamba sa iyo. Panginoon, tulad po ng aming inawin, sukdulan po ang inyong biyaya. Kayo po ay mapagpatawad, mahabagin, maalalahanin, hindi madaling magalit at mapagmahal. Pero kayo rin po, Lord, ay banal, matuwid at makatarungan. Kaya sa aming paglapit, kami rin po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasala. Lord, linisin niyo po ang aming mga puso, isipan, salita at mga gawa. Lalo na po sa panahong ito, nalaganap ang korupsyon, ang compromise, ang pagwawalang bahala o pakialam. Naway maging katulad po namin si Jesus sa lahat ng pagkakataon. May nakakakita man po sa amin o wala. Magsimula po nawa, Panginoon, ang pagbabago sa aming mga sarili, mga tahanan, trabaho, paaralan at kanya-kanyang pamayanan hanggang umabot ito sa aming sambayanan. Maging ilaw at asin po kami, Panginoon, sa gitna ng kadiliman at katabangan ng mundong ito. Lord, salamat po sa paggabay at pagsama niyo sa amin nitong nakaraang linggo. Salamat sa araw-araw na lakas na binibigay niyo sa pagpapagaling na aming mga karamdaman at pagdamay sa aming mga kasakitan. Salamat rin po, Lord, sa financial provisions. Hindi ka po nagkukulang sa aming mga pangangailangan. Salamat, Lord, dahil hindi pa man po namin hinihingi, ay alam mo na at binibigay mo na ito sa amin. Salamat rin, Lord, sa patuloy niyong paghawak at paggamit sa aming iglesia. Bagamat may iba-iba po kaming pagsubok na hinaharap, sa biyaya niyo lang kami nakakapagpatuloy bilang Lord of Life Christian Fellowship. Thank you, Lord, for your love and grace that sustains. Wala po kaming maipagyayabang dahil kung sino kami at kung ano ang meron kami, lahat po yun ay mula sa inyo. Kaya sa inyo rin kami, Panginoon, humuhugot ng lakas para sa mga gawain sa aming iglesia na siya mo namang rin ginagamit sa paglago ng bawat isa. Kaya po, Lord, gabayan niyo po ang aming leaders, ang lahat ng ministry coordinators, workers at mga volunteers. Samahan niyo rin po, Lord, ang aming council sa kanilang annual planning and evaluation na gaganapin sa October 24 to 25. Please give them, Lord, a united mind and spirit para po sa mga desisyon sa aming iglesia. Lord, tinataas na rin po namin ang paghahanap ng bagong caretaker dito sa Doña Carmen. Ihanda niyo po ang taong ito na magiging katuwang po ng church sa mga gawain at pag-aalaga sa resources na pinagtatiwala niyo po sa amin. Lord, bilang mga miyembro, tulungan niyo rin po kami na maging tapat, hindi lang sa pagbibigay ng aming tithes and offerings, maging sa aming oras at commitment. Nawa po lahat kami, Lord, ay maging good and faithful servants sa ministry, sa pagbabahagi ng iyong salita, maging po sa disciple making. Lord, kahabagan niyo po kami. Kahabagan mo po ang aming bansa. Lalo na po ang aming mga kababayan na nasalanta ng mga nagdaang bagyo at lindol. Kahit ngayong umaga, Panginoon, lumilindol pa rin po sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Lord, kahabagan niyo po yung mga nawalan tahanan, kabuhayan, at mga mahal sa buhay, Lord, hindi po namin maisip kung ano epekto po nito sa kanila. Kahabagan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak, ang inyong mga nilikha, sa paghihirap at takot na kinakaharap po nila. Lord, iligtas niyo po sila sa pilit ng kahirapan na kanilang dinadanas. Ipakita niyo, Lord, na kayo po ay totoo at makapangyarihan.
na ikaw ang Diyos na pwede naming lapitan at hingin ng tulong. Lord, you are our safe place na may tiyak kang gagawin at ginagawa dahil mahal niyo po kami. Lord, iligtas niyo rin po kami sa mga pagsamantala at mapang-abuso ng mga naghahari-harian sa aming bayan. Lord, ang ilan po sa kanila sinasabi pa na tagasunod niyo sila, pero parang hindi naman po ganun yung pamumuhay nila. Lord, sobra na po yung pagiging gahaman nila, yung pagsisinungaling nila, na sa bawat piso, Panginoon, na ninanakaw nila, libo-libo Pilipino po yung naghihirap. At ang malalapag po, Panginoon, hindi na po sila natatakot sa ginagawa nila. Yeah, Lord, please show us your hand of justice. Please save us from this misery. And Lord, please help us speak truth to power, na ihayag at manindigan po kami sa katotohanan ng inyong salita at kung sino ka, lalo na po sa mga nasa kapangyarihan. Nawa po yung faith namin, hindi lang po dito sa loob ng simbahan o sa mga kapwa mananampalataya, kundi mapadama rin po namin to sa pagmamahal sa aming bayan. Lord, maging daluyan nawa po kami ng inyong pagmamahal, gaya ng sinabi ni Jesus sa John 13:35. Sa pamamagitan nito ay malalaman ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Ito ay kung may pag-ibig kayo sa isa't isa. Samahan at tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam po namin na diringgin niyo po ang aming panalangin. Lahat po ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat po sa napakagandang panalangin. Kung mapapansin niyo po sa panahon ito, napapansin natin na ang daming nangyayari. Ang daming pagsubok sa ating bansa, mga pangyayaring hindi ka nais-nais tulad ng korupsyon, gera, kawalang katarungan, at pati na rin ang mga kalamidad na sumusubok sa ating pananampalataya. Ngunit, pero gusto ko pong ipakilala sa inyo kung sino po talaga ang ating Diyos. Sabi nga po sa Jeremiah chapter 10, verse 10, ngunit ang Panginoon ay ang tunay na Diyos. Siya ang Diyos na buhay at hari ng magpakailanman. Nais ko lang ipaalala sa atin na yung mga nangyayari ngayon, hindi ito mga parusa na dapat ikatakot, kundi mga paalala na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan. Naririnig niya ang mga panalangin at siya ay nananabik na tayo ay lumapit sa Kanya nang may puso na pagbabago. Hindi siya nananakit, kundi nagtatawag siya ng pagkabuhay at pag-asa at pagtitiwala sa Kanya. Sa kabila ng unos, sa gitna ng mga hamon, siya ang ating matibay na kanlungan. Kaya magsitayo po tayo at manin po natin siyang sagutin.
bang maiparating sa amin ng makapangyarihan ng salita. Buksan mo rin po ang puso at isipan ng bawat makikinig. Mga kapatid na naghahangad ng pagbabago at lakas mula sa iyo. Naway maging bukas sila upang tanggapin ang iyong mensahe at magkamit ito sa mga buhay namin, at magamit ito sa buhay namin. Gabayan mo kami lahat sa paglakad sa iyong daan at maging inspirasyon ng aral na ito para magpatuloy sa paglilingkod at pagtitiwala sa iyo. Ang lahat ng ito ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo mag-upo upang makinig natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ay tama po, no? Pangalawang Sunday ng October. Nandun na po tayo. Pero alam natin na malungkot yung nangyayari sa ating bansa ngayon, katulad nung nabanggit sa panalangin kanina, no? Kaliwat kanan yung lindol na sunod-sunod. Kaya sa social media ngayon nagsisirculate yung mga do's and don'ts kapag nagkaroon ng lindol. Kailangan natin yung patuloy na ipanalangin. Ito po ay picture ng gumuhong pader sa Davao Oriental, no? Kuha ito ng Inquirer sa isang news article nila na ang title ay Over 8,000 People Affected by Davao Oriental Quake. No? May kinalaman sa pagguho o pagsisimulang muli yung ating pag-aaralan na mensahe ngayong umaga. At maraming larawan ngayon sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Yung ganito, no? Gumuho ng mga structure. Pero our country is also in ruins, hindi lang dahil sa mga physical structure na nagbabaksakan, kundi kahit yung mga institusyon natin ay gumuguho na rin, no? Dahil nabanggit kanina at alam natin, no? Yung talamak na corruption, pagnanakaw na ginagawa ng ating mga leader. So sisilipin po natin muli yung buhay ni Nehemiah. Hindi ito yung unang pagkakataon na pag-aaralan natin to bilang isang congregation. Nung nakaraang taon, sa palagay ko, natalakay din natin si Nehemiah at yung kanyang pagtatayong muli ng pader na nasira sa kanyang bayan at sa kanyang bansa. Pero babanggitin ko rin po na bahagi ito ng series. Nagsimula yung series natin sa isang buwan ng iba't ibang mga karakter sa Bible para silipin yung kanilang pananampalataya at matuto mula sa kanilang halimbawa. So basically, ang sinasagot natin bawat linggo hanggang sa huling linggo, no, na ipipreach si Tito Ando sa buhay ni Joseph, ay ano yung matututunan natin mula sa pananampalataya. Una ni Abraham, no nakaraang linggo, ngayon kay Nehemiah, sa susunod na linggo kay Daniel, at sa huling linggo kay Joseph. At ngayong umaga, titingnan natin, walang specific na talata tayong babasahin. Pero mamaya, hilingin ko kayo na tumayo dahil sama-sama nating ipapanalangin. Yun yung isang panalangin ni Nehemiah sa kanyang aklat. So, ang request ko po, sana meron kayong Bible, no? Kasi hindi lang chapters 2 to 4 yung ating titingnan, kundi may mga ilang piling talata tayong babasahin mula sa chapters 1 hanggang 13, no? Chapters 1 hanggang 13. At muli, sasagutin natin yung tanong, ano yung ating pwedeng matutunan mula sa pananampalataya ni Nehemiah? At katulad po nung nabanggit ko kanina, itong pananampalataya na to ay tumugon sa panahon na yung bansang Israel ay in ruins. Guho yung kanilang pader at nakita ni Nehemiah, no, yung pangangailangan na umakson at buuin muli
yung pader na ito. Bago po ako manalangin, siguro mabilis lang po na konteksto. Nangyari ito again sa panahon na ang Persia ang world power. No? So alam natin yung kasaysayan ng Israel na mula nung panahon ni Saul, naging isa silang kaharian, pero nahati iyon. Tapos nasakop ang northern Israel ng Assyria. Eventually sinakop ang southern Israel ng Babylon. At pagkatapos ng Babylon, Persia na yung naging world power. So sa panahon ni Nehemiah, Persia ang namumuno sa malaking bahagi ng mga bansa, no? At makikita natin sa mapa yung red line, yung kanyang trinavel mula sa sentro ng Babylon sa Susa papunta ng Jerusalem, no? Ang tawag ng mga Persians sa Israel o bansang Israel yun ay yung bansa beyond the river. So yun yung title nila doon sa bansa, yung beyond the river. Isa pa pong mahalagang mabanggit ay ang Nehemiah ay bahagi ng dalawang aklat na kwento. Hindi nagsimula yung kwento ni Nehemiah sa aklat na Nehemiah, kundi sa panahon pa lang, sa aklat pa lang ng Ezra, no? Yung aklat bago Nehemiah ay may kwento na kung paano pinayagan ng kaharian ng Persia ang mga Israelites na na-exile sa Babylon na umuwi para magsimulang muli. So nagsimula yun sa panahon ni Ezra, sa pangunguna ni Zerubbabel. Pagkatapos, si Ezra na tagapagturo ng kautusan, isang pare, ay sumunod din para pangunahan yung spiritual na pagbangon ng buong bansa. At kinalaunan, after ni Zerubbabel na nagtayo ng templo, pinadala naman ni Artaxerxes, yung hari ng Persia noon, si Nehemiah para ayusin yung pader. So yun yung buong konteksto ng kwento at yun yung konteksto ng mga talata na ating titingnan. Pero Nehemiah, a faith that rebuilds, yung ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Manalangin po tayo, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama, naniniwala po kami na kasama namin kayo ngayong umaga at meron kaming pagkakataon muli na humarap sa iyong salita kasama ang iyong presensya. Alam mo po laman ng aming puso. Alam mo yung tumatakbo sa aming isip. Pero alam mo rin po, Panginoon, ang paghihirap na nararanasan namin bilang isang bansa. Nararamdaman man namin ito individually bilang isang iglesia o hindi, ay realidad ito na kailangan naming harapin. Panalangin po namin, Panginoon, mahabag ka sa amin, ibigay mo po ang biyaya para yung salita na mapapakinggan namin ay magamit namin na tuntungan, katotohanan na amin tutuntungan sa lahat ng emosyon, lahat ng panalangin, lahat ng pagsasalita, lahat ng pag-iisip kung anong gagawing aksyon sa lahat ng nangyayari sa aming bansa. Tulungan mo kami bilang isang iglesia at kahit bilang isang sambayanan na tinuring na the only Christian nation in Asia na angkinin yung pananampalataya na ito. Gamitin mo si Nehemiah ang kanyang buhay. At hinihiling namin ang banal na Espiritu na maging personal sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. No, amen. So, ang request ko po, disclaimer, no, bago natin pag-isipan yung individual na application ng mga prinsipyo na makikita natin sa book ni Nehemiah, ay sundan natin yung kanyang direksyon, no, na ang laman ng buong aklat, no, yung context ng buong aklat ay kung paano ang isang mamamayan ng Israel kumilos sa panahon ng kanyang bansa ay in ruins o gumuho. At paano siya ginamit ng Panginoon para muling makabangon ang kanyang bansa. At uunahan ko na po kayo, malungkot na natapos yung aklat ng Nehemiah.
Dahil yung inaasahan niyang pagbangon hindi nangyari sa kanyang buhay. No? Hanggang sa dulo, nagpupush siya ng mga reforma pero hindi nangyari yung mga reforma na yun. Naayos nga yung pader, physical, pero yung kanilang pader bilang isang bansa ay basag-basag pa rin. At yun yung makikita natin sa aklat ng Nehemia. Tatlong bagay po yung gusto kong bigyan ng diin sa ating sermon ngayong umaga. At unang dahilan bakit si Nehemia ay halimbawa ng pananampalataya ay because his faith was rooted in his identity with God's people. And this faith prompted him to action. Yung pananampalataya ni Nehemia ay nakaugat sa kanyang pagiging mamamayan o pagiging bahagi ng bayan ng Israel at doon nanggagaling, no, yung pananampalataya niya na nakumilos, no? Si Nehemia po kasama ng ibang mga Israelites sa Babylon sa exile ay hindi pinanganak sa Jerusalem. Nangyari yung exile, hindi pa pinapanganak si Nehemia. Ibig sabihin, hindi lumaki si Nehemia sa Israel. No? Lumaki na siya sa Babylon, kasama nila Daniel, at malamang nung sinakop sila ng Persia, doon nagpatuloy. So, si Zerubbabel, si Ezra, si Nehemia, hindi sila lumaki sa Jerusalem. O para silang OFW na pinanganak sa ibang bansa. Pero ang kaibahan, kahit nanatili sila sa ibang bansa, nanatiling intact yung kanilang identity bilang mamamayan o bilang isang Israelite. At yun po yung unang kamangha-mangha sa pananampalataya ni Nehemia nung nabalitaan niya, no, na sa chapter 1. No, sa chapter 1, ang sabi doon, binalita sa kanya ng kanyang mga kapatid na si Hanani. No, galing siya sa Juda kasama ang ilang kalalakihan. Tinanong ko sila, si Nehemia, tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo na nagsibalik mula sa pagkakabihag sa Babylonia. Sumagot sila, labis na nahihirapan ang mga nagsibalik sa Juda. Tinutuya sila ng mga tao sa paligid nila. Hanggang ngayon, sira pa rin ang pader ng Jerusalem at sunog ang pintuan nito. Ito po yung response ni Nehemia. Sabi niya, nang marinig ko iyon, umupo ako at umiyak. Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. Ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin sa presensya ng Diyos ng kalangitan. Si Nehemia po ay isang official, no, sa court ng hari. Mahalaga yung kanyang papel, mataas yung kanyang posisyon. Siya ay isang cupbearer. Pero pinili ni Nehemia i-address yung krisis ng kanyang bansa. Kahit hindi siya pinanganak sa Israel, sa Jerusalem, na natiling buo yung kanyang identity. Kaya po sa kanyang panalangin, no, sa chapter 1, ang sabi niya, pakinggan niyo po, ilang beses, no, na nabanggit bago yung verses 10 to 11. Ang sabi niya sa verse 5, Panginoon, Diyos ng kalangitan, makapangyarihan po kayo at kamanghamanghang Diyos. Tinutupad niyo ang inyong kasunduan ng may pag-ibig sa mga umiibig sa inyo at tumutupad sa inyong mga utos. Verse 8, alalahanin po ninyo ang sinabi niyo noon kay Moses, kung kayong mga Israelita ay hindi maging matapat sa akin, pangangalatin ko kayo sa ibang mga bansa. Ngunit kung manunumbalik kayo sa akin at tutupad sa mga utos ko, kahit mangalat pa kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lugar na pinili ko upang ako'y parangalangan. Verse 10, yung nasa slide, kami po, no, kami po ay mga lingkod nyo at mga mamamayang iniligtas ninyo sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at lakas. Panginoon, dinggin niyo po ang dalangin ko na inyong lingkod at ang dalangin ng iba pa ninyong mga lingkod na nasisiyahang igalang kayo. Bigyan niyo po ako ngayon ng tagumpay sa paghiling ko sa hari at naway kabutihan ang maipakita niya sa akin. Nagsimula yung kanyang panalangin, bahagi ng kanyang panalangin yung
pakikiisa, no? Sa kanyang bayan sa bansang Israel. At yun po yung unang tanong. Natanong ko rin sa aking sarili bago ko binabato yung tanong sa inyo. Yung aking bang pananampalataya ay naugat sa aking identity bilang Kristiyanong Pilipino, no? Bilang bahagi, no, ng bayan na pinili, bayan ng Diyos. Kailan po yung huling pagkakataon na katulad ni Nehemiah na nangis kayo ng ilang araw dahil sa nangyayari sa ating bansa? At ganun po yung naging response ni Nehemiah. Pero bahagi po ng pananampalataya ni Nehemiah, no, na nanalangin at nakiisa sa kanyang bayan ay pananampalataya na gumawa ng paraan. No, kung babalikan niyo po yung panalangin ni Nehemiah, hindi niya na pinanalangin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kung kalooban ba ng Diyos na bumalik siya sa Jerusalem para ayusin yung pader. Hindi niya na pinanalangin kung yun yung kalooban ng Diyos. Alam niyang yun yung kalooban ng Diyos at alam niyang kailangan niyang gawa ng paraan. Kaya ang panalangin niya na lang niya, bigyan mo po ako, Panginoon, ng favor. No, napayagan ako ng hari na bumalik sa Jerusalem para ayusin yung pader. Hindi niya na inas kung yun ba yung kalooban. Maliwanag sa kanya na kailangan, sa kanyang posisyon, sa kanyang influence, alam niya na meron siyang pwedeng gawin. At maganda pong pangbalanse ito dahil recently nag-preach si Kuya Ken, tama, sa Acts. At isa sa tema ng kanyang mensahe ay yung panalangin na eager. At pangalawang punto niya ay pagkatapos ng manalangin, dapat expectant ka rin sa kung anong gagawin ng Diyos. No, may mga pagkakataon na wala talaga tayong magagawa. Nakakulong si Peter doon sa sermon ni Kuya Ken at walang paraan para mailis siya ng mga kasamahan niya doon sa pagkakakulong na yun. Pero may panalangin na inaasahan ng Diyos, tayo yung kikilos. Tayo yung gagawa ng paraan dahil meron tayong magagawa. Ang unang pagpapakita ni Nehemiah ng pananampalataya na ganito, no, na gumagawa, na nagtitake ng action, ay sa chapter 5. No, babasahin ko po mula verse 5. Mula verse 5, babasahin ko po. So chapter 5 verse 5, ang sabi po dito, dumaing ang ibang mga lalaki at ang mga asawa nila sa kapwa nila mga Hudyo. Sinabi nila, ang pamilya namin at kailangan namin ng pagkain para mabuhay. May iba rin sa kanila na nagsabi, isinanla na lang namin ang mga bukirin namin, mga ubasan ng mga bahay namin para may makain kami sa panahon ng tagutom. May iba pa sa kanila na nagsabi, nanghiram kami ng pera para makapagbayad ng buwis sa hari para sa aming mga bukirin at ubasan. Kahit kami at ang mga anak namin ay kapwa nila Hudyo, kinailangang ipaalipin namin sa kanila aming mga anak para magkapera. Sa totoo lang, ang iba naming mga anak na babae ay pinagbili na namin bilang alipin. Wala kaming magawa dahil ang aming mga bukirin at mga ubasan ay pagmamayari na ng iba. So ano po nangyari? Sa sobrang hirap ng sitwasyon sa Jerusalem, walang makain yung mga tao. Binenta nila lahat ang kanilang ari-arian. At nung nabenta nila yung ari-arian nila, pati mga anak nila, binenta na rin nila para meron silang pera pambili ng pagkain. Pakinggan niyo po yung naging tugon ni Nehemiah sa verse 6. Nung sabi dito, lalo akong nagalit nang marinig ko ang mga hinaing nila. Verse 7, pinag-isipan kong mabuti ang kalagayan nila at pinuntahan agad ang mga pinuno at mga opisyal at pinaratangan sila. Sinabi ko, ginigipit nyo ang mga kababayan ninyo sapagkat tinutubuan nyo pa sila kapag nanghiram sila sa inyo ng pera. Pagkatapos, pinatipon ko agad ang mga tao para sa isang pulong. Sinabi ko, sinisikap nating matubos ang mga kapwa nating Hudyo na nagbenta ng sarili nila bilang alipin sa mga dayuhan. Pero ngayon, dahil sa ginagawa nyo, napipilitan na din silang ibenta ang sarili nila bilang mga alipin. Palagi na lang ba natin silang tutubusin? Tumahimik na lang sila
dahil wala silang maidahilan. At sabi po sa verse 9, nagpatuloy ako sa pagsasalita, hindi maganda ang ginagawa ninyo. Dapat sana'y mamuhay kayo ng may takot sa Diyos para hindi tayo toyain ng ibang mga bansang kalaban natin. Ako mismo at ang aking mga kamag-anak, pati ang mga tauhan ko ay nagpahiram ng pera at trigo sa mga kababayan nating nangangailangan. Pero wag na natin silang pagbayarin sa mga utang nila. Ngayon din, ibalik nyo ang mga bukirin, mga ubasan, mga taniman ng olibo at mga bahay na may utang pa sa inyo. Ibalik nyo rin ang tubo ng mga pinahiram ninyong pera, trigo, bagong katas ng ubas at langis. Ito maliwanag, no, nakita ni Nehemiah, no, yung sitwasyon ng kawalan ng katarungan, ay gumawa siya ng paraan at kinonfront niya yung bagay na yun. Pangalawang pagpapakita ni Nehemiah ng pag-ibig sa kanyang bansa. Ang sabi po sa verses 14 hanggang 15, nung pinadalas ni Artaxerxes si Nehemiah sa Jerusalem, naging governor siya, no? Kasi yun yung strategy ng Persia nung panahon na yun, para meron silang representative sa mga bansa na kanilang sinalakay, mag-i-install sila ng governor. At yung governor na yun ay may tungkulin na mag-collect ng mga buwis. Pero kasama sa katungkulan ng isang governor bilang leader ay mapanatili yung kaayusan. Ito ang sabi ni Nehemiah sa verses 14, 15 ng chapter 5. Sa loob ng 12 taon na naglilingkod ako bilang gobernador ng Juda, mula ng ika-20 taon hanggang ika-32 taon ng paghahari ni Artaxerxes, ako at ang mga kamag-anak ko ay hindi tumanggap ng pagkain para sa gobernador. Ngunit ang mga gobernador na nauna sa akin ay naging pasanin ng mga tao dahil humihingi sila ng pang-araw-araw nilang pagkain at inumin maliban pa sa 40 pirasong pilak or 40 pieces of silver. Pati ang mga opisyal nila ay nang abuso ng mga tao, pero hindi ko ito ginawa dahil may takot ako sa Diyos. Sa halip, ginawa ko ang lahat para maitayong muli ang pader sa tulong ng mga tauhan ko. At hindi ako nang angkin ng lupa. Palagi kong pinapakain ang 150 na Hudyong opisyal bukod pa sa mga bisitang mula sa paligid ng mga bansa. Araw-araw akong nagpapatay ng isang baka, 6 na matatabang tupa at mga manok. At tuwing ika-10 araw, ay naglalabas ako ng marami at iba't ibang klaseng inumin. Sa kabila nito, hindi ako tumanggap ng pagkain para sa gobernador dahil nalaman kong nabibigatan na ang mga tao. Hindi ako tumanggap ng pagkain para sa gobernador dahil nalaman kong nabibigatan na ang mga tao. So pagbalik ni Nehemiah, no, hindi lang yung tumbang pader yung kanya nakita. Nakita niya rin yung sitwasyon ng kanyang mga kababayan. At bukod sa pananampalataya that confronted injustice, kahit siya mismo sa kanyang sarili ay gumawa ng personal na sacrifice para matulungan yung kanyang mga kababayan. Yung tanong ko po sa atin, ganun din ba yung aking pananampalataya? Ganun din ba yung ating pananampalataya? No, kumikilos, gumagawa. Paano tumutugon ang ating pananampalataya sa nangyayari sa ating lipunan ngayon? At paano tayo nagsasakripisyo para sa ating kapwa, no? Kapwa Pilipino. 1/3 po ng population ng buong mundo ngayon ay sinasabing mga Kristiyano sila o disciples sila ni Jesus. Pero tayo lang ang pwedeng makapagsabi na tayo lang pwedeng makapagsabi na tayo lang ang mga Kristiyanong Pilipino. Wala na pong iba, no? Tayo dito na nabubuhay sa Pilipinas. At yun yung uniqueness saka distinctive ng ating pananampalataya. Tayo yung nilagay ng Diyos dito sa bansang Pilipinas para tumugon sa mga nakikita nating problema, krisis, at paghihirap na ating nararanasan.
Matagal ko na pong tanong. At tanong ko pa rin hanggang, no? Tanong ko pa rin hanggang ngayon. At kung babalikan ko yung aking faith journey, no, may pagkakataon o madalas noon, no, pag may pagkakataon, may marinig akong pari sa radyo, sa TV, tapos magsasalita at magko-comment tungkol sa nangyayari sa ating paligid sa Pilipinas. So talaga na po, nata-turn off po ako. No? Nata-turn off ako. Parang conviction ko noon, dapat hindi binabanggit yung problema ng bansa sa pulpito o sa harap ng pulpito. Pero dahil mapagbiyaya ang Diyos, mahabag siya, no? Nakita ko sa kanyang salita na hindi ganon yung pananampalataya niya na gusto niyang ituro sa atin. No? Hindi lang Romans 13, no? Submit to authorities, yung binibigay niyang guideline para sa isang mananampalataya in relation to the government. Dahil kita natin sa halimbawa, mismo ni Nehemiah, hindi lang siya nanalangin, meron siyang ginawang paraan para tugunan yung nararanasan ng kanyang bansa. At ginawa niya yun dahil nakikisa siya. Kinikilala niya yung kanyang sarili bilang isang mamamayan ng Israel. At alam niyang meron siyang dapat gawin. At sinusubukan ko din po na pag-isipan na pangkahalatan, bakit ganon yung ating pananampalataya? No, bakit madalas kundi hindi talaga natin napapanalangin? No, madalas ating mapanalangin yung ating mga leader, no, pero bihira nating mapanalangin o hindi natin napapanalangin yung mga biktima, no, na nangyaring kawalan ng katarungan. Halimbawa po, yung the past administration, dahil walang monumento na naipatayo sa kanila, ang isang grupo ng organization na nagmi-minister sa mga victim ng drug war, gumawa sila ng website. Ang title lang ng website, Paalam website. Ang laman lang ng website ay yung 3,000 identified na namatay during the drug war. Dahil wala na ibang paraan para patayuan sila ng monumento, ng shrine, kaya gumawa yung mga organization. Iniisip ko, bakit napapanalangin ko yung mga leader ng mga bansa natin? Madali sa atin na ipanalangin na magbago yung puso nila, patawarin sila ng Diyos, makakilala sila sa Panginoon. Pero hindi natin napapanalangin yung biktima, no, nung sila yung namumuno. At malaki yung sinasabi noon sa aking pananampalataya, malaki din yung sinasabi noon sa ating pananampalataya. Hindi ko pa alam kung kailangan pa ba natin maghintay ng ICC conviction bago natin tanggapin na meron tayong kababayan na namatayan, biktima ng drug war na yun. So hanggang kailan? No? Hanggang kailan tayo magiging ganun? Sabi po ni Walter Kim, no, isang kilala na evangelical leader, no, na Korean, when Jesus defined good news, He proclaimed freedom for the prisoner, sight for the blind, release for the oppressed. This is an amazing gospel of individual but also social transformation. Tayo po bilang Lord of Life, bahagi tayo ng evangelical na tradition. Kaya ang ABCOP under ng Philippine Council of Evangelical Churches. At mula sa ating pangalan, sa ating denomination, tayo ay bilang evangelical, mula sa salita na evangelion, no, good news, bearer of good news, yun yung ating binibigyan ng diin. Sa kasaysayan ng mga evangelicals, ay hindi po nung una, magkaakibat ang evangelism at social responsibility. Ibig sabihin, nagbabahagi ng mabuting balita, pero tumutugon sila sa problema ng lipunan. At ito yung ginawa ng mga kilala nating mga leader katulad nila John Wesley na nagtayo ng Methodist na denomination. So sa kanila, kasama sa pagbabahagi ng mabuting balita ay pagbibigay ng pagkain sa walang makain, pagtatayo ng paaralan sa mga lugar na walang paaralan. Pero over the years, over the course of the century, unti-unting nahiwalay, no, at na-compartmentalize yun na merong mga grupo ang binigyan na lang ng diin na yung proclamation ng gospel, meron namang mga grupo na ang pinagtuunan ng pansin yung demonstration ng gospel o yung paggawa.
Na para sabi ni Walter Kim, panahon na para ibalik natin, no? Sa konteksto ng Panginoong Jesus, ang good news ay parehong proclamation at demonstration ng gospel. At yun yung pananampalataya na pinakita sa atin ni Nehemiah. Pangalawa po, na dahilan bakit halimbawa si Nehemiah ng pananampalataya? Because he completed a God-given task despite opposition with courageous and determined action. Kahit maraming tumaligsa kay Nehemiah, nagpatuloy siyang tapusin yung project, yung building no, ng pader. No? At marami siyang hinarap. No? Pakinggan niyo po. Ang sabi po sa chapter 2, no, nung nagsisimula na si Nehemiah at ang kanyang mga kasama na buuin yung pader, sa verse 17 ng chapter 2, ngayon ay sinabi ko sa kanila, nakita nyo ang nakakaawang kalagayan ng lungsod natin. Giba ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Muli nating itayo ang pader ng Jerusalem para hindi na tayo mapahiya. Verse 18, sinabi ko rin sa kanila kung paano kabuti ang Diyos sa akin at kung ano ang sinasabi ng hari sa akin. Sumagot sila, sige, muli nating itayo ang pader. Kaya naganda sila para simulan ang mabuting gawaing ito. Verse 19, ngunit nang mabalitaan ito ni Sanballat na taga-Horon, no, isang governor ng isang probinsya sa labas ng Israel, ni Tobaya na isang opisyal na Amonita at ni Geshem na isang Arabo, nilait nila kami at pinagtawanan. Sinabi nila, ano ang ginagawa niyong ito? Nagbabalak ba kayong maghimagsik laban sa hari? Napakinggan niyo po yung tugon ni Nehemiah. So si Sanballat, si Tobaya, si Geshem ay mga governor sa paligid no, ng ibang mga bansa. Under din sila ng Persia. At nagsimula silang magkalat ng maling balita tungkol kay Nehemiah. So sabi ni Nehemiah sa kanila sa verse 20, sinagot ko sila, magtatagumpay kami sa pamamagitan ng tulong ng Diyos sa langit. Kami na mga lingkod niya ay magsisimula na sa pagpapatayo ng pader ng Jerusalem. Pero kayo ay hindi kabilang at walang karapatan sa Jerusalem at hindi kayo bahagi ng kasaysayan nito. Hindi lang po yun. Dahil sa susunod na chapter, sa chapter 4, ang sabi, nang mabalitaan ulit ni Sanballat na itinatayo naming muli ang pader, nagalit siya ng husto at hinama kaming mga Hudyo. At sabi sa verse 2, chapter 4, sa harap ng mga kasama niya at mga sundalo ng Samaria, sinabi niya, ano ba ang ginagawa ng mga kawawang Hudyong ito? Akala ba nila may tatayo nila uli ang pader ng Jerusalem sa loob lang ng isang araw? At makakapaghandog ulit sila? Akala siguro nila magagamit pa nila ang mga nasunog at nadurog na mga bato ng pader. Sinabi pa ng Amonitang si Tobaya na nasa tabi ni Sanballat, kahit asong gubat lang ang sumampa sa pader na iyan, mawawasak yan. Napakinggan niyo po yung tugon ni Nehemiah. Ang sabi sa verse 4 ng chapter 4, agad akong nanalangin, o aming Diyos, pakinggan niyo po kami dahil hinahamak kami. Sa kanila po sana mangyari ang mga panunuya nilang ito sa amin. Madalas sana sila sa ibang lugar bilang bihag. At pakinggan niyo po yung verse 5, yung last verse dito sa slide. Huwag niyo po silang patawarin. Dahil sa panghahamak nila sa inyo sa harap naming mga gumagawa ng pader. Aba, matindi po, no? Ipanalangin. Ang panalangin ni Nehemiah, huwag mo po silang patawarin. Paano mo i-reconcile yun? Sa mabuting balita na pinapangaral natin, mabuting balita ng biyaya, kapatawaran, at habag ng Diyos. Pero yun yung panalangin ni Nehemiah, at yun yung nakasulat sa salita ng Diyos. Ito ay panalangin ng isang Israelita na nararanasan yung pagkaalipin, pangungutya ng ibang mga bansa. At ang appeal niya ay sa katarungan ng Diyos na nakikinig sa Kanya. Huwag mo po silang patawarin. Alam mo po yung masama nilang hangarin, huwag mo silang patawarin, huwag mong hayaan
No? Hindi ko pa alam kung napanalangin niya na ba yung panalangin na yun, no? Wag niyong patawarin. Pero in essence po, ang ginagawa ni Nehemiah na pwede rin natin gawin at dapat natin gawin ay magsumbong. Nagsusumbong si Nehemiah sa Diyos na nakakarinig sa kanya at Diyos na nag-i-intervene, no? May kakayahan, kapangyarihan na mag-intervene sa kanilang kalagayan. Panghuli po, kahit na nakakaranas ng opposition si Nehemiah, he endured courageously when threatened to be killed. Umabot na sa sukdulan. Umabot na nagkaroon na ng death threat sa buhay ni Nehemiah. So sabi po sa verse 11 o verse 7 ng chapter 4, nang mabalitaan ni Sanballat, Tobia at mga taga-Arabia, taga-Amon at mga taga-Ashdod na patuloy ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem at natakpan na ang mga butas nito, galit na galit sila. Binalak nilang lahat na salakay ng Jerusalem para guluhin kami. Samantala, sinabi ng mga kalaban namin, ito yung plano nila, biglain natin sila bago nila mapansin. Napasok na natin ang lugar nila. Pagpapatayin natin sila at mahihinto na ang pagtatrabaho nila. Yun na yung plano. Hindi natin sila mapigil sa mga threat na to. Patayin na lang natin sila para matigil na yung kanilang pagtatayo. At ito yung tugon ni Nehemiah sa verses 14. Habang pinag-iisipan ko ang kalagayan namin, ipinatawag ko ang mga pinuno, mga opisyal at ang mga mamamayan at sinabi ko sa kanila, huwag kayong matakot sa mga kalaban. Alalahanin natin ang makapangyarihan at kamanghamanghang Panginoon. Makipaglaban tayo para maligtas natin ng ating mga kamag-anak, mga anak, mga asawa, pati ang ating mga bahay. Nang mabalitaan ng aming mga kalaban na nalaman namin ang balak nilang pagsalakay at naisip nilang sinira ng Diyos ang balak nila, bumalik kaming lahat sa ginagawa naming pader. Pero ito yung punto ng story, no, sa Nehemiah, na sa isang kamay nila, ang gamit nila ay mga tools sa pagbibuild ng wall, pero sa kabilang kamay, mga espada. Dahil habang gumagawa sila, alerto silang nagbabantay mula sa masamang tangka ng kaaway. Ang pinakapanghuli, no, pinakamatindi na naranasan po ni Nehemiah ay yung disinformation na kinalat ng kanyang mga kalaban laban sa kanya. Ang sabi po sa chapter 6 po, chapter 6, no? Verses 5 to 9. Patuloy pa rin yung kanyang mga kalaban ng pagbibigay ng threat. Sa panglimang beses, ang sabi sa verse 5 ng chapter 6, sa panglimang beses, pinapunta ni Sanballat sa akin ang alipin niya na may dalang sulat na nakabukas na. At ito ang nakasulat, ipinagtapat sa akin ni Geshem na kahit saan siya pumunta ay naririnig niyang ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak mag-alsa. At iyan ang dahilan kung bakit muli ninyong ipinapatayo ang pader. At ayon sa narinig niya, gusto mong maging hari. Gusto mong maging hari ng mga Hudyo. At pumili ka pa ng mga propeta na magpoproklama sa iyo sa Jerusalem na ikaw ang hari ng Juda. Tiyak na malalaman ito ng hari. Kaya pumarito ka para pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Ito yung sagot ni Nehemiah. Ang sabi niya, hindi totoo ang mga sinasabi mo. Gawa-gawa mo lang yan. Alam kong tinatakot lang nila kami para mahinto ang paggawa namin. Pero nananalangin ako sa Diyos na palakasin pa niya ako. Hindi na nagpatuloy. Paano niya kinonfront yung fake news? Yung fake news po ay magsisimula ng coup d'etat si Nehemiah. No? Pero sabi ni Nehemiah, hindi totoo yan. Hindi totoo yan sinasabi mo. At dahil hinarap ni Nehemiah yung opposition na yun, no, ang sabi sa chapter 6 verses 15 to 16, after 52 days, natapos ang pader. Natapos ang pader noong ika-25 na araw, na ika-6 na buwan, na siyang buwan ng Elul. Natapos ito sa loob ng 52 days. Nang mabalitaan ito ng aming mga kalaban sa kalapit na mga bansa, natakot sila at napahiya. Na finally, buo na ulit, no, yung geographical space ng Israel. Napag-isip nila
na natapos ang gawaing iyon sa pamagitan ng tulong ng Diyos. Nakita nila ng mga kalaban ni Nehemiah na tinulungan sila ng Diyos. Bahagi po tayo ng Pilipinas at lahat po tayo ay Pilipino. At dahil Pilipino tayo, merong binigay na task sa atin ng Panginoon, ang Diyos, bilang mga Pilipino. At tayo lang yun, no? Walang iba sa ibang bansa na binigyan ng ganong task. At mahalagang itanong, suriin yung ating sarili, suriin ang aking sarili, gaano ako ka-committed doon sa task na ito? At handa ba akong manindigan at magpatuloy kahit naranasan itong extreme opposition na ito? Isa po yung naisip ko na very relevant, no, sa context ng iglesia na nararanasan natin ngayon ay yung prevalence ng disinformation, misinformation, tsaka malinformation sa nababasa natin. No, in fact, hindi natin napag-uusapan sa loob ng iglesia. Pero sigurado ako, iba-iba yung posisyon natin. Sa pagbabasa ko lang ng social media, iba-iba yung posisyon natin tungkol sa gera ng Israel at ng Gaza. No? Malamang meron sa atin pro-Israel, meron sa atin pro-Gaza. Pero ano bang tama? Ano bang tamang posisyon? Ano yung tamang paninindigan? Hati tayo tungkol kay Charlie Kirk. Hindi ko alam kung kilala niyo po si Charlie Kirk. Pero recently namatay siya sa US. Isa siyang magaling na mangangaral at na-associate siya sa Republican, no, na side na pro-Trump. Pero iba ang tugon ng mga Kristiyanong Pilipino dito sa Pilipinas tungkol sa kanyang pagkamatay. Kung merong isang tayong kalaban, naniniwala ako mga kapatid, isa sa pinakamalaki, yung disinformation. No, disinformation po kapag mga tao sa social media ay gumagawa deliberately. Ang intention na talaga, alam nilang mali yung kanilang pinapakalat, pero pinapakalat nila. Ang delikado po, tayong mga consumer ng social media, pag magsimula tayo mag-like, magsimula tayo mag-share, guilty na tayo ng misinformation. Kasi hindi nga natin alam mali, no? Hindi natin alam na mali, pero i-share natin sa ating social media, mababasa na ating mga kaibigan. So kakalat. Pero syempre meron ding malinformation, no? Mga bagay o mga factual na totoong bagay pero gagamitin mo sa maling paraan. At yun yung mechanism ng ating ginagamit na telepono. At isa ang Pilipinas sa pinakamatagal, no, na manood, magbasa, mag-consume ng social media sa buong bansa. So can you just imagine? Merong pag-aaral ang ng isang Australian university. At foreigner po yung gumawa ng article, pasensya na hindi ko na isama sa slide. Pero base sa kanilang pagsusuri, malaki ang naging influence, no, ng disinformation nung panahon ng Pangulong Duterte, kung bakit siya nanalo sa eleksyon, kahit sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. No, ibig sabihin, dahil sa nababasa natin sa social media, nakukonsume natin sa social media, na-influence nun yung ating pagboto. At gano'n na yung scope ng pagkalat o pagdami nito. Ngayon, babalik ako sa tanong ko kanina, bakit hindi natin napag-uusapan sa loob ng iglesia yung mga issue na nangyayari sa lipunan? Ang isa na sa naisip kong dahilan, mas maingat ba tayo na makasakit, no, ng kapwa natin sa Lord of Life, kaya hindi na lang natin pinag-uusapan. Pero in the long run ba, makakabuti yun sa atin o hindi? Dahil isa akong leader na naglilingkod sa Lord of Life, malaki ang bahagi ng mga leader na naglilingkod para siguro maumpisahan na mapag-usapan. Kasi dapat mapag-usapan. Kasi kung hindi natin pag-uusapan, saan natin pag-uusapan, kailan natin pag-uusapan? Alam natin, unti-unti, pareho tayo ng mga statement of faith, pero iba-iba tayo ng posisyon sa iba't ibang issue sa lipunan. Hindi pwedeng ganun. No? Kung talaga nagkakaisa tayo,
Dapat maninindigan tayo sa tama, sa mali. No? Hindi issue kung tingklawan ako, kung DDS ka, kung pro Marcos ka. No, ang issue dito, lahat tayo Kristiyanong Pilipino. At may panuntunan ng salita ng Diyos tungkol kung paano tumugon sa nangyaring issue sa ating paligid. Pero kailangan po natin magsimula. At dahil nasanay tayo sa social media na lang tayo naglalabas ng ating posisyon, ng ating opinion, no? Pero nawala na yung discourse, nawala na yung dialogue. Pero kailangan nating address itong malaking sakit na ito, no? Kung hindi, sisirain ito yung ating iglesia, sisirain ito yung ating mga relasyon. No, ilan na po sa atin nag-unfriend sa Facebook dahil hindi natin ka-align sa position, opinion, no, yung kanyang kahit Kristiyano pa yung kaibigan na yun, no, in-unfriend na natin, no? Dahil ayaw na nating makita, mabasa yung kanyang pinopost. No? Pero kapwa Kristiyano natin yun, kapatid natin sa pananampalataya. So yun po yung malungkot na realidad, kailangan natin pag-isipan at kailangan maging maingat. Panghuli po, halimbawa si Nehemiah ng pananampalataya, dahil pinakita niya, no, kahit hindi siya naging successful sa dulo, na ang totoong pagbangon ng isang bansa ay mangyayari lang sa pamamagitan ng tunay na pagbabago, yung pagbabago sa level ng puso. At mababasa natin, di ko nababasahin, chapters 8 hanggang chapter 10, nakita natin na sila ni Ezra, no? Si Ezra nag-initiate ng isang national revival. Nagkaroon ng public reading of scripture sa chapter 8. Binasa ang salita ng Diyos, ang Torah, yung first 5 books mula Genesis hanggang Deuteronomy, ng 4 na araw. Nakinig ang buong Israel. Pagkatapos nun, binalik nila yung kanyang mga pagdiriwang sa chapter 8 din. Tapos bilang isang bansa, humarap sila sa Diyos at nanalangin ng confession, chapter 9. At pumirma sila ng covenant. Yung mga leader, mga Levites, pumirma sila na isang covenant para mangako sa Diyos na hindi nila gagawin yung ginawa nila noong una. Pero ganito po yung nangyari. Ito yung malungkot, no? Merong eksena sa unang chapters ng Nehemiah na bago niya simulan yung pagtatayo ng pader, in-examine niya muna ng pasikreto. Hindi siya nagsabi, umalis siya ng gabi, tiningnan niya ay yung mga sira, no? Sira sa pader. Ito po yung nangyayari dito. Bumalik ulit si Nehemiah pero hindi na para i-examine yung pader, kundi para i-examine kamusta na ang Israel pagkatapos ng revival na yun. Nagkaroon ba ng tunay na pagbabago? O baka meron pa ring crack? At ito yung mga crack na nakita ni Nehemiah sa bansang Israel. Una, in-expose niya yung violation against sa temple. So, bumalik ulit si Nehemiah sa Persia. Pagbalik niya sa Jerusalem, pagkatapos ng revival, ito yung natagpuan niya. Ang sabi niya, wala pa ako sa Jerusalem nang mangyari ito dahil noong 32 taon ng paghahari ni Artaxerxes na Babylonia, pumunta ako sa kanya. Kinalaunan, pinayagan din niya ako na makabalik sa Jerusalem. At pagdating ko, nalaman ko ang masamang ginawa ni Eliasib na nagpatira kay Tobias sa kwarto na nasa harapan ng bahay ng Diyos. Sa tindi ng galit ko, pinagtatapon ko ang lahat ng kagamitan ni Tobias palabas ng kwarto. Agad kong iniutos na linisin ang kwarto at pagkatapos, pinabalik ko roon ang mga kagamitan ng bahay ng Diyos, pati ang mga handog na pagkain at ang mga insenso. Wala na tayong background. Bakit pinatiriya ni Eliasib, yung pare, si Tobias doon sa storage room ng temple. Pero maliwanag sa batas ng Israel na bawal gawin yun, no? Dahil banal yung lugar na yun at ang dapat nandun lang ay yung mga pagkain, mga insenso at iba pang gamit para sa templo. Pero pagkatapos to nung national revival, pagkatapos ito ng basahin sa buong Israel at pumirma sila ng covenant na hindi na nila lalabagin yung batas ng Diyos. In-expose na rin yung violation against the Levites. Ang sabi niya sa chapter 13 verse 10, nalaman ko rin na ang mga Levita ay hindi na nabigyan ng bahagi na para sa kanila.
Kaya sila at ang mga awit na pinagkatiwalaan ng mga gawain sa templo ay nagsiuwi upang magsaka. Kaya pinagsabihan ko ang mga opisyal, bakit pinapabayaan niyo ang bahay ng Diyos? Ipinatawag ko agad ang mga Levita at ang mga mang-aawit at pinabalik sa mga gawain nila sa templo. At ang pinamahala ko sa bodega ay si Shelemaya na pari, si Zadok na tagapagturo ng kautusan, at ang Levitang si Pedaya. Pinatulong ko rin sa kanila si Hanan na anak ni Zakur at apo ni Matanaya. Sila ang pinili ko. Dahil maaasahan sila, pinagkatiwala ko rin sa kanila ang pamamahagi ng mga pangangailangan ng kapwa nila, manggagawa sa templo. So, kinailangan na magtrabaho ng mga Levita, mag-sideline, no? Dahil hindi nila natatanggap yung ikapu na dapat nakadesignate sa kanila. In-expose na rin yung violation against sa Sabbath. Ang sabi po sa 17, chapter 13, verse 17, sinaway ko ang mga pinuno ng Juda at sinabihan ko, ano ba itong ginagawa niyong kasamaan? Bakit nilalapastangan niyo ang araw ng pamamahinga? Hindi ba ganito rin ang ginawa ng inyong mga ninuno? Kaya tayo at ang lungsod na ito ay pinarusahan ng ating Diyos? Ngayon, ginalik pa ninyo ng lubos ang Diyos dahil sa ginagawa ninyo. Dahil nilapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Verse 22, pagkatapos, inutusan ko ang mga Levita na maging malinis at magbantay sa mga pintuan upang ituring na banal ng mga tao ang araw ng pamamahinga. Ang panghuli po, kahit yung pag-aasawa nila ng ibang dayuhan ay in-expose din ni Nehemiah. Ang sabi niya, bahagi lang yung babasahin ko. Ang sabi po sa verse 25, sinaway ko at sinumpa ang mga taga-Huda, pinalo ko ang iba sa kanila at hinila ang mga buhok nila. Ipinasumpa ko sila at ang mga anak nila sa pangalan ng Diyos na hindi na sila mag-aasawa ng mga dayuhan. At sinabi ko sa kanila, hindi ba ito ang dahilan ng pagkakasala ni Haring Solomon ng Israel? Walang haring katulad niya saan mang bansa. Minamahal siya ng kanyang Diyos at ginawa siya ng Diyos na hari sa buong Israel. Ngunit sa kabila ng lahat, nagkasala siya dahil sa udyok ng mga asawa niyang dayuhan. At pababayaan na lang ba namin ang kasamaang ito na ginagawa niyo? Ang pagiging hindi tapat sa ating Diyos sa pamamagitan ng pag-aasawa ng dayuhan. Ganun natapos po yung chapter 13. Bumalik si Nehemiah, buo yung pader, pero may crack pa rin. May crack pa rin spiritually ang buhay pananampalataya ng bansang Israel. Naghahanap ako ng paano tatapusin ng positive, itong anong matututunan natin sa karanasan ni Nehemiah kung paano kung paano niya tinapos yung aklat. Sa chapter 13, hindi lang po isang beses, 4 na beses na nalangin si Nehemiah pagkatapos niyang i-confront yung mga exposés na to o yung mga corruption na to. Ang sabi lang ni Nehemiah, ganito niya sinimulan yung kanyang panalangin. O aking Diyos, alalahanin po ninyo ako at pagpalain. Sa unang pagkakataon sabi niya, aking Diyos, alalahanin po ninyo ako at huwag kalimutan ang tapat kong paglilingkod para sa inyong templo at sa mga gawain ito. Sa verse 22, aking Diyos, alalahanin po ninyo ang mga ginawa kong ito at kaawaan niyo ako ayon sa dakila niyang pag-ibig. Sa verse 29, aking Diyos, huwag niyo pong kalilimutan na binaliwala nila ang kanilang pagkapari at ang sinumpaan nila bilang mga pari at mga Levita. At lastly, sa verse 31, last verse, o aking Diyos, alalahanin po ninyo ako at pagpalaan. Ngayon, ano po yung sinasabi nito sa atin? Maaring hindi nakamtan ni Nehemiah yung kanyang hinahangad na pagbabago sa kanyang panahon. Pero maliwanag na yung kanyang pananampalataya ay patuloy na nagtiwala sa Diyos na nakakita sa kanyang puso at sa kanyang hangarin. Nininiwala siya na yung Diyos na yon ang magbibigay ng gantimpala sa kanya. At kikilala sa kanya kahit hindi mangyari yung mga pagbabago o reforma na kanyang hinahangad at pinapanalangin.
Alam ko mahirap magsabi ng specific, no? Na pwede nating or dapat nating gawin. Dahil again, iba't iba yung conviction natin. Pero kailangan natin pag-isipan mula sa aklat ng Nehemiah. Una, nakita natin na yung kanyang pananampalataya hindi hiwalay sa kanyang pagkakakilanlan, yung kanyang identity bilang isang mamamayan, no, ng isang bansa. At ganoon din tayo, pag-isipan natin, ano yung pwede kong gawin at dapat kong gawin bilang Pilipino, no, sa nangyayari sa aking lipunan, no? Aside sa protesta, anong mga pagbabago na pwede kong gawin para suportahan yung pagbabago. Pangalawa, kailangan nating i-address yung mga threat opposition, no? Hindi lang sa ating bansa, kundi sa ating iglesia. At kasama na doon yung disinformation. At pangatlo, na ipanalangin natin katulad ni Nehemiah, nabigyan tayo ng Diyos, no, ng endurance. Dahil hindi madali, no? Sa laki at lawak ng nangyayari na katiwalian, kahit po yung mga government officials natin hindi alam kung saan mag-uumpisa, no? Nagsimula pa lang sa DPWH, ngayon babalik yung mga corruption sa DOH, may nakikita sa DepEd, at saan to matatapos? Gaano kalalim, no? Ang ginagawa lang nila, nagtuturoan lang sila. Yung Congress, tinuturo ang administration, ang Senate, tinuturo ang Congress, no? So, manalangin po tayo. Kaanyahan ko po kayo lahat na tumayo. At kung sa puso nyo ay gusto nyo ring sambitin, no, yung panalangin na ito ni Nehemiah na matatagpuan sa Nehemiah chapter 9, ay pwede po kayong makiisa sa akin sa pagitan ng matahimik na pagsabi ng amen, no? At ganito po natin tatapusin yung ating mensahe. Ang sabi po, panalangin ni Nehemiah, ay panalangin ng buong Israel, no? Sa aklat ng Nehemiah sa chapter 9. O Panginoon, kapuri-puri po ang inyong dakilang pangalan. Hindi ito mapapantayan ng anumang pagpapala at pagpupuri. Ikaw lang po ang Panginoon. Ginawa niyo ang langit, ang lupa, ang dagat, at ang lahat ng mga naroroon. Binigyan niyo po ng buhay ang lahat ng inyong nilikha at sinasamba kayo ng mga anghel sa langit. Kayo ang Panginoong Diyos na pumili kay Abram at naglabas sa kanya sa Ur na sakop ng mga Kaldeo at pinangalanan niyo siyang Abraham. Nakita niyong tapat siya sa inyo at gumawa kayo ng kasunduan sa kanya na ibibigay niyo sa mga lahi niya ang lupain ng mga Cananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Jebuseo at ng mga Gergeseo. At tinupad niyo po ang pangako niyo dahil matuwid kayo. Bumaba rin kayo sa bundok ng Sinai mula sa langit at nakipag-usap kayo sa kanila. Binigyan niyo sila ng mga tamang katuruan, mabubuting utos at mga tuntunin. Itinuro niyo sa kanila ang tungkol sa dapat nilang gawin sa araw ng pamamahinga at inutusan niyo sila sa pamagitan ng inyong lingkod na si Moises na tuparin ang mga utos niyo, mga tuntunin at mga katuruan. Nang magutom sila, binigyan niyo sila ng pagkain mula sa langit at nang mauhaw ay pinainom niyo ng tubig mula sa bato. Sinabihan niyo silang pasukin at angkinin ang lupang pangako na ibinigay niyo sa kanila. Ngunit sila na aming mga ninuno ay naging mapagmataas, matigas ang ulo at masuwayin sa inyong mga utos. Ayaw nilang makinig at kinalimutan lang ang mga himalang ginawa niyo sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at sumalungat sila sa inyong pamamaraan sa pamamagitan ng pagpili ng pinuno na magdadala sa kanila pabalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit kayo ay mapagpatawad na Diyos, mahabagin, maalalahanin, hindi madaling magalit, at mapagmahal. Kaya hindi niyo po sila pinabayaan. Kahit gumawa sila ng imaheng baka at nagsabi, ito ang Diyos nating nagpalaya at nagpalabas sa atin sa Ehipto. Lubos ang paglapastangan nila sa inyo. Pinagtagumpay niyo sila laban sa mga kaharian, mga bansa at mga lupain sa paligid nila. Sinakop nila ang lupain ng Heshbon na pinamamahalaan ni Haring Sihon at ang lupain ng Bashan na pinamamahalaan ni Haring Gog.
Pinarami niyo ang kanilang mga lahi katulad ng mga bituin sa langit. Dinala niyo sila sa lupaing pangako. Pangako niyo sa kanila, sa kanilang mga ninuno upang pasukin at angkinin. Talagang pinasok nila ito at inangkin. Ngunit sa kabila ng lahat ay sumuway at lumabag po sila sa inyo. Tinalikuran nila ang inyong kautusan, pinatay nila ang inyong mga propeta na nanghikayat sa kanila magbalik sa inyo. Labis ang paglapastangan nila sa inyo. Kaya ipinaubaya niyo po sila sa kanilang mga kalaban na nagpahirap sa kanila. Ngunit nang nahirapan na sila, humingi sila ng tulong sa inyo at pinakinggan niyo pa rin sila dyan sa langit. At sa laki ng inyong habag, binigyan niyo sila ng mga pinuno na magliligtas sa kanila sa kamay ng mga kalaban. Kayo na aming Diyos ay makapangyarihan at tunay na kamangha-mangha. Tinutupad niyo po ang inyong kasunduan at ipinapakita ang inyong pag-ibig. Huwag niyo pong baliwalain ang aming pagtitiis. Nagtiis kaming lahat na inyong mamamayan, pati ang mga leader namin, mula pa ng panahong pinahirapan kami ng mga ibang bansa hanggang ngayon. Matuwid ang ginagawa niyong paghatol sa amin. Matapat kayo sa amin, pero kami ay mga makasalanan. Ang aming mga leader ay hindi tumupad sa inyong kautusan. Hindi pinansin ang inyong mga utos at mga babala. Kahit meron silang sariling kaharian at nakakaranas ng labis inyong kabutihan, at kahit binigyan nyo sila ng malawak at madabang lupain, hindi pa rin sila naglingkod sa inyo. Hindi tumalikod sa masama nilang pag-uugali. Ito po ang dahilan kaya kami mga alipin ngayon sa lupaing ito na ibinigay nyo sa amin, mga ninuno, kung saan makakain sila ng mga ani nito at iba pang mga mabuting produkto nito. Ang masaganang ani ng mga lupain ay napupunta sa mga hari na pinaghari nyo sa amin dahil sa aming mga kasalanan. Ginagawa nila ang gusto nilang gawin sa amin at sa mga alaga namin at sobra-sobra ang aming pagtitiis. Amen. Makakaupo na po tayo. Salamat po sa meron namin. Kung mapapansin po natin sa binahagi ng ating ganda ngayong umaga, napapanahon siya. Hindi siya yung nangyayari ngayon, hindi nalalayo sa nangyari sa buhay ni Nehemiah. Maraming problema, maraming balakid, pananakot, pang-aapi, at mga kalaban. Pero hindi sila tumigil dahil nagtiwala sila sa Diyos. At sana tayo sa ating sariling buhay, sa bayan, sa pamilya, sa simbahan, at sa mga pangarap o layunin na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hindi madali, pero magtiwala tayo. Para po sa ating response, hayaan natin maging panalangin ang kantang ito. Hindi lang ito kanta, kundi naway ito'y maging deklarasyon ng pananampalataya at pagsunod natin sa Diyos. Na sana masabi natin na, Panginoon, magtitiwala ako sa iyo. Panginoon, kahit hindi ko alam ang lahat ng sagot, dahil alam kong tapat ka. Kaya sama-sama po tayong tumayo at ialay ang kantang ito ba?
upang makinig ng ating announcement. Bago po sa ating lahat. Patuloy po natin i-announce na every first and third Sunday of the month po ginaganap ang ating Kids Sunday School sa baba at 8:15 a.m. po. At every third Wednesday of the month po natin ginagawa ang ating online prayer meeting ng 7 o'clock p.m. via Zoom. At pag fourth Saturday of the month naman po, ginaganap ang ating day of prayer at 7:30 a.m. Pero bago po yun ay nagkakaroon po tayo ng breakfast fellowship at 7 o'clock p.m. 9:30 a.m. naman po ang ating worship service every Sunday. At next week po, si Riel Castro ang ating worship leader at ang ating preacher ay si Rico Naig. At papatuloy natin ang ating series on biblical exemplars sa buhay naman ni Daniel, the witness of humility in the workplace sa Genesis 12. Paalala rin po na tayo ay naghahanap ng church caretaker para po sa Lord of Life. At nabanggit na po natin ang qualifications at requirements dun po sa mga nauna nating announcements. Pero kung tayo po ay interesado na matutunan ko ano ang mga ito, pwede po nating lapitan si Deacon MJ Dayan. At by October 15 naman po natin isasara ang ating applications para po dito. Meron po ilan celebrate ang kanilang anniversaries and birthdays. No October 11 po, hindi natin nabate, pero nag-anniversary po si Kuya Lem sa Riel Castro. Happy anniversary. At sa October 17 naman po, si Tito Ton at Tita Nona naman po ang mag-celebrate ng kanilang anniversary. At sa darating po na October 16 ay birthday po ni Ate Lea. Wala po siya. Ay, wala. Okay. Birthday po ni Ate Lea Flores at pwede po natin siyang batiin na lang po sa messenger. Meron po ba tayong first-time visitors? Parang wala namang first time. Sige po. Mamaya po ay magkamayan tayo bago tayo mag-wala. Maraming salamat sa mensahe kaninang umaga. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa pinarating niyo ngayong umaga mula kay Elder Len. Salamat sa paalala na kailangan ang ating pananampalataya ay dapat nakikita sa ating mga aksyon at makikita sa pagbabago sa ating mga buhay. Alam po namin na ang aming hangad para sa pagbabago ay magagawa lang namin ng dahil sa inyong kapangyarihan. At naipapakita ninyo lagi ang inyong kapangyarihan sa amin. Itinataas namin sa inyo ang mga pagbabagong ito at nawa talaga maisagawa namin. Magtiwala lang po kami sa inyo. Napaalala ninyo sa amin na ang aming pananampalataya ay nasasaksihan ng aming kapwa dahil sa aming pag-ibig, compassion at malasakit sa kanila. At ito po ay nagmumula sa biyaya ng pag-ibig at compassion na ipinapakita niyo sa amin. Ibuhos po ninyo ang inyong pag-ibig sa aming puso at maging sa aming bansa sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Gawin niyo kaming instrumento ng inyong biyaya upang ang inyong pag-ibig ay madama ng bawat taong aming makipag-unayan at naapektuhan ang aming mga buhay. Maraming salamat, Lord. Tulungan niyo po kami. Lahat po ito itinataas ko sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Magsipot, tayo po tayong lahat. Tanggapin natin ang basbas ng Panginoon. Sa Efeso 3:17-19. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso at sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasama na mahiniran ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at kayo'y mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Ay, manatili tayo nakatayo para sa huling awit. Bago po tayo maghiwalay ay naitatak natin sa puso natin na sa gitna ng lahat ng nangyayari ngayon
ay naway maging focus natin na si Jesus ang ating number one. Dahil siya ang mag-aalala sa atin at siya ang magbibigay ng pagpapala sa atin. Muli po natin siyang paborito.